kayo? Kamusta po yung mga nandito sa likod? Okay lang po kayo? Yung mga nakatayo po rito, gising na gising po ba tayo? Binabati ko rin po yung mga nasa upper box. Kamusta po kayo dyan? Yung mga nakaupo, may enerhiya pa po ba tayo? Yung mga nakapayong, nanginitan po ba kayo? Okay lang. Yung mga nasa mga bahay-bahay, okay lang po ba kayo dito? Ako. Ako. Wala yung electric fan. Baka mainitan sila na eh. Kamusta po kayo mga sa lahat ng bahay? Ano po dito? Basta kayo, may gulo po. Teka muna. Dali lang. Ano, sama? Sama daw sa kanto. Sa binti ko eh. Thank you. Nakakatuwa naman po ang pagsalubong niyo po sa amin. Napakainit ng pagtanggap ninyo sa amin ni Napong Roman, Vice Mayor Dodot, at sa mga konsyal po na kasama natin. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre, papasalamatan ko rin po ang ating mga barangay officials sa pamumuno ni Cap Robin. Kanina pa po kami magkasama sa Manggatilang dahil may inauguration din po tayo doon. Katunayan, halos lahat ng mga kalsada doon, sa tulong din siyempre ni Congressman Roman Romulo, ating DPWH, sa nasyonal na pamahalaan, lahat halos ng request sa mga kalsada, pati sa mga drainage na nagpayong at barangay pinagbuhatan ay tapos na o nasimulan na. Yung naman, nakabudget na rin for this year. Ito po, nakakatuwa dahil napagawa na po. Huli po sa tulong ni Congressman Roman. Huli po akong bumisita dito sa inyo. Hindi pa ganito ganda na laging may tubig-tubig. Pero ngayon, maayos na po. Nakuha ko lang sa akin ni Congressman na engineer, medyo nahirapan lang din po sila. Siguro alam niyo naman po ito, no? At naiintindihan naman po natin kasi siyempre, iba naglalabay, iba talagang wala itong madadaanan. Kaya medyo nahirapan tayo dun sa curing period o yung pagpapatuyo. Kung baka hindi siya yung 100% talaga na ano. Pero ito importante na paggawa ko siya, importante nandito na po tayo ngayon. At talaga naman ang daming progreso na nangyayari sa lungsod ng Pasig. Sana nakinig po kayo ng maigin doon sa kwento ni Vice Dodot. Nakinig po ba kayo kanina? Siguro po ulitin yung mga nabanggit niya na at mayroon makikita po talaga natin nasa magandang lugar, nasa magandang posisyon, hindi lang ang ating lokal na pamahalaan, kundi ang ating buong lungsod. Ngayon po, nandito na tayo sa punto, nandito na tayo sa yugto na pinalalawak po natin yung mga serbisyo at programa ng ating pamahalaan. Yung mga nabanggit kanina tungkol sa persons with disabilities o PWD, may mga nabanggit tungkol sa scholarship at sa larangan ng edukasyon. Nakikita ko dami sa mga bata ay naka-uniform po natin at iba suot-suot po yung bag ng ating lokal na pamahalaan. Pero sa totoo po, sa lahat ng larangan, sa lahat ng serbisyo, sa lahat ng programa, paganda ng paganda yung nangyayari po sa ating lungsod. Ngayon po sa opisina, sa totoo, late na nga po ako sa meeting ko, pero okay lang po, mas importante po na magkasama tayo. Meron po kaming annual investment program planning. Ibig sabihin, ngayon pa lang, Marso pa lang, pinagpaplanuhan na rin namin yung programa ng 2026. Ganyan po talaga ang gobyerno, dapat maaga nagpaplano. Kaya nakikita ko po, habang nire-review ko yung mga panukala para sa 2026, siyempre tinitingnan ko rin yung naging accomplishment noong 2024. Tinitingnan ko rin kung ano yung mga ongoing ngayong 2025. At alam nyo, masasabi ko po ng buong confidence na sa lahat ng programa, lahat ng opisina, lahat ng serbisyo natin, lahat yun nag-improve.
lahat gumanda. Mula sa edukasyon hanggang sa livelihood, hanggang sa yung PCISD natin, hanggang sa infrastructure work, hanggang sa lahat po. Hindi ko na pagkitin ng isa-isa, pero lahat po ay talagang nag-improve. Ang layo na po ng narating natin. Ang layo na po ng narating natin bilang isang local. Sinimulan po natin ang 2019 ang matitinding pagbabago. Sindikato po yung binangga natin dyan. Alam niyo naman po yung kwento. Ngayon po, pagtagumpayan natin, hindi pa perfecto, pero malaki na ang napagtagumpayan natin. Billion-billion yung natitipid natin na naibubulsa lamang. At dahil po rito, bukod sa pag-improve ng bawat programa, mula edukasyon hanggang para sa senior citizen ba dito? Nakasanan po ng kamay mga senior. Nasa kalahati pala ng kakwentuhan ko ngayon ay mga senior, 665 pataas. Meron tayong beneficiaryo dito ng local senior pension. Meron po ba? O may ilan din po. Medyo marami din pala. Dadami po yan kasi yung mga may SS, hanggang 4,000, makakasama na rin po. Ano? Sino po dito yung may SS hanggang 4, yung mga maliliit na SS? May ilan din po. Ayan. So, ayan po, talagang nag-iisip tayo habang lumalaki yung budget natin. Yung kinukwento ni Vice kanina na lumalaki yung budget natin. Siyempre, dapat makinabang dyan ay ang ordinaryong mamamayan. Kaya talagang iniisip na paano pa tayo makakatulong? Makakatulong sa paraan na pamatagalan. Yan din po ang iniisip natin. Basta ayuda, opo, may mga pagkakataon na kailangan natin magbigay ng ayuda, lalo na ng panahon ng pandemya. Hindi naman tayo nagpapaya, nagbigay tayo ng ayuda kung kailangan po. Pero hindi tayo dapat magtapos doon. Dapat yung mga programa natin, yung pangmatagalan, kung saan magbabago ang buhay ng bawat Pasigueño, kung saan tataas ang antas ng ating pamumuhay. Diyan po tayo nakatuon ng pansin. Yan ang pinagtutuunan natin ng pansin bilang lokal na pamahalaan. Yung mga programa katulad ng scholarship kung saan sigurado magbabago ang buhay natin. Marami na tayong ginawang pagbabago, lumalaki yung budget natin, bumababa yung presyo ng kontrata dahil sa open bidding, yung mga sari-sari store, di na natin sinisi. Ang dami po improvement. Pero isa rin po sa pagbabago, hindi lang po dun sa pagdating sa pondo ng bayan, kundi po sa estilo ng pag-gobyerno. Yung nabanggit kanina ni Kong na alam naman natin nangyayari talaga noon yung takutan. Nangyayari yung ginagamit yung lakas ng gobyerno, ginagamit yung resources ng pamahalaan para takutin tayo. Na pagkasama tayo, mabibigyan. Pag hindi tayo kasama, nakagalit yung wawa natin. Mas konti yung ibibigay na pamasuhan mo. Pwedeng mawalan ng scholarship, pwedeng mawalan ng trabaho ang isang empleyado ng City Hall o yung kamag-anak. Baka mapag-initan. Tayo po sa Pasig ngayon, graduate na po tayo mula sa ganyang klaseng politika. Ngayon po, pagkakampi, tamang serbisyo, siyempre, pagkakampi, welcome po. Pero kahit hindi kakampi, ganun pa rin ang serbisyong bibigay natin. Kahit hindi kakampi, welcome pa rin po. Diba ganyan po ang estilo ng pag-gobyerno na pinatutupad natin. Kaya, yung mga iba po na medyo, sabihin na nating tradisyonal o old style yung politika, ako po, confident po ako na ang Pasigueño ayaw na po yung matras pabalik dun sa mga lumang style. Dito na po tayo sa makabagong estilo kung saan walang takutan na tinatanggal natin yung palakasan, serbisyong tama, kung ano yung kayang gawin ng pamahalaan, gagawin. Di natitingnan yung kulay ng politika, basta gagawin na lang po natin. Tutulong na lang po tayo, ano po yung pwede yung gagawin po. At muli po yung tulong na yun, focus natin yung mga tulong na pangmatagalan. Marami pa po akong gusto ikwento sa inyo, pero sigurado naman po ako na magkikita-kita pa rin tayo sa mga susunod na pagkakataon. At bilang panghuli na lang po, dalawa na lang po, una, siguro ako po hihingi rin ng tulong sa inyo. Ako po ay makikiusap sa inyo. Hindi po patungkol sa politika yung hihingin ko pong tulong, kundi po, ako po ay, kumbaga, hinihikayat ko po ang bawat isa sa atin na maging maingat, maging mapanuri sa mga naririnig o mga napapanood po natin. Lalo na sa social media,
May mga iba po kasi talagang gumagastos ng napakalaki. Diba? Napakalaki po talaga. Buti po sana kung yung mga gastos na yun ay diretsong tulong sa mga tao. Pero yung gagastos ng malaki para sa kung ano-anong propaganda at paninira, doon mo makikita na may hindi maganda doon sa intensyon. Nakikita naman po ng bawat isa eh. Pero kailangan maging maingat po tayo kasi minsan hindi halata. Buti kung tungkol lang sa love life yung mga fake news, walang problema, kawalan na lang po natin. Diba, may nakikita rin tayong ganyan. Pero yung iba po, konti man ang naniniwala, medyo nakakagulo minsan sa trabaho. Kaya humihingi po ako ng tulong sa inyo. Bago natin i-share, bago natin i-marites o ikwento sa iba, alamin muna natin, pag-isipan muna natin. Alam niyo tayo sa ating pamahalaan ngayon. Bukas na bukas po tayo. Alam ng mga tao, magkano yung mga kontrata ng City Hall. Walang tinatago eh. Bukas na bukas, kitang-kita. Nakalahat-lahat, kitang-kita. Walang tinatago. Pero, yun po, kasama sa trabaho natin yung feedback, yung pagpuna ng taong bayan. Kasama po, okay lang po yan. Kasama po yan sa trabaho namin. Pero, pagdating na sa kasinungalingan o fake news, ibang usapan po yan. At yan yung kailangan nating pag-ingatan. Kasi nakikita natin ngayon talaga medyo malaki yung gastusan pagdating sa mga black propaganda at fake news. Alam ko naman hindi po siya tatalab dito dahil matatalino po ang mga taga-Pasig. Pero ganun pa man, hindi po ako ng tulong sa inyo. At pangalawa, ang huli, ay ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo. Kunin ko na yung pagkakataon na ito para pasalamatan po kayo dahil doon sa mga pagbabagong pinakilala natin dito sa ating lungsod. Marami doon nung nagsisimula tayo, sabi nila imposible. Imposible daw na linisin ang procurement para maging tunay ang public bidding sa isang pamahalaan gaya ng kasing laki ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Imposible daw yung pagpapatupad ng walang palakasan ng mga programa gaya ng pamaskong handog. Kailangan daw idaan yan sa supporter, kailangan daw idaan yan sa... Imposible daw yung gusto natin gawin. Pati yung mga sa blue card o yellow card na ayaw natin kasi gusto natin lahat makinabang. Sabi nila, imposible yan, yung mga gagawin. Sabi nila sa akin, pati yung mga kaibigan kong mas tradisyonal siguro sa politika, sabi nila, naku, hindi ka maglalagay ng mukha mo, hindi ka maglalagay ng pangalan mo sa mga project ng city government. Hindi ka naman nanaan sa susunod. Sabi nila sa akin, 2019. Hindi malalaman ng tao yung ginagawa mo. Hindi ka naman nanalo niyan. Sabi nila sa akin, imposible yung gusto mo gawin na style. Pero sa Pasig, sa tulong ninyo, ginawa nating posible ang sinasabi nila. Kung ako lang mag-isa, hindi ko kinaya yan. Kung ako lang mag-isa, bumigay na po ako. Pero dahil sa tulong at suporta ninyo, kayo yung nasa likuran ko, kaya kinaya ko natin. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Mabuhay po kayo. Muli po, maraming salamat, Mayor Vico Soto. Palagpakan manuhan natin. Alright, so, at this moment, now it's time for the moment we've all been waiting for, the ribbon cutting. And I request our President, the honor of Congressman Roman Romulo, together with our barangay chairman, of course, acting barangay councilor, and barangay council, Alright, mag-count po tayo ng 5. Sabay-sabay po tayo in 5, 4, 3, 2, 1! And I request, Brother Kelly Tayaw, para po sa paglabas box.